Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ang Holy Wednesday ay madalas tinatawag na Spy Wednesday. Ito po ang araw kung saan nakipagkasundo si Judas Iscariote na ipagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo sa mga punong saserdote o pari ng templo. Binenta ni Judas ang Panginoong Jesucristo kapalit ng 30 piraso ng pilak. At baka hindi niyo po alam ito, nung panahon ni Jesus, ang 30 pieces of silver ay halaga po ng isang alipin. Ibig sabihin, sa ginawa ni Judas, tinuring niyang parang alipin si Jesus. Pinagpalit niya ang Panginoon sa isang bagay na mababa ang halaga. Mga kapatid, aminin natin, hindi lang si Judas ang may ganitong tukso. Di po ba, madalas tayo rin, pinagpapalit natin ang Diyos sa pera. Pinagpapalit natin ang Diyos sa kasalanan. Pinagpapalit natin ang Diyos sa pansamantalang saya. Kaya ang tanong, magkano ba ang halaga ng Diyos sa buhay mo? Harinawa, hindi natin ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na panandalian lang. Amen? Ngayon po ang tanong, sino ba talagang binenta ni Judas sa halagang 30 pirasong pilak? Who did Judas sold for 30 pieces of silver? Obvious naman po ang sagot si Jesus. Di po ba? Pero kung iisipin nyo ng mabuti, ang talagang binenta ni Judas ay ang kanyang sarili. Judas sold himself for 30 pieces of silver. Pero, ang kamangha-mangha po dito, kahit na binenta niya ang Panginoon sa halagang 30 pieces of silver, hindi nagbago ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi nagbago ang puso ni Jesus. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal. Hindi nagbago ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Basahin niyo man po ang buong Ebanghelyo. Kahit na anong masamang ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya binago ang kanyang ugali, ang kanyang pananaw. Kahit na pinagtaksilan siya, hindi nagtanim si Jesus ng galit. Amen? Kahit na pinagkanulo siya, hindi gumanti si Jesus. Kahit na iniwan siya na kanyang mga alagad, nanatiling tapat pa rin si Jesus sa Diyos Ama. Kahit na pinagsasampal siya ng mga sundalo, hindi nanakit si Jesus. Kahit na dinuraan siya, pinahiya siya, hindi nang hamak ang ating Panginoon. Kahit na pinagtawanan siya ng napakaraming tao nung siya'y nakabayubay, nakapako sa krus, hindi nagreklamo ang ating Panginoong Jesucristo. At kahit na siya'y nahirapan, nakapako doon sa krus sa Kalbaryo, anong ginawa ng ating Panginoon? Patuloy pa rin siyang nagmahal, nagdasal, nagpatawad. Ano ang unang salita niya habang siya'y nakapako sa krus? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mga kapatid, ito rin po sana ang mangyari sa atin. Hindi dapat magbago ang puso mo, ang pag-uugali mo, dahil lang sa masama na ginagawa ng iba sa'yo. Hayaan mo yung masama na ginagawa ng iba. Hindi ka dapat gumaya sa kasamaan nila. Di po ba? Remember, what people do to you says nothing about you. Tandaan niyo po yan. Ano man ang ginagawang masama ng iba sa iyo, yan may sinasabi yan tungkol sa kanila kesa sa iyo. Kaya kung ikaw man ay inonse, sinaktan, inabuso, hindi ibig sabihin masama kang tao. Silang masama. Hindi po ba? Kahit na ikaw ay pinagtaksilan, hindi ibig sabihin wala kang kwenta, na wala kang halaga.
Kung niloko ka man, hindi ibig sabihin na uto-uto ka. Wag mong bubugbugin, wag mong papahirapan ang iyong sarili. May nag-message po sa akin, sabi niya, Father, pagpasensya niyo na po ako kung ako man po ay nakikipagrelasyon sa mga same-sex sa kamukha kong kasarian. Kasi ilang beses na po akong niloko, sinaktan ng ibang lalaki. Wala na po akong tiwala sa mga lalaki. Hindi ko po masisisi ito pong babae. Kahit sino naman po na makagat ng aso, di po ba? Pag nakakita ng aso sa daan, iiwas na. Hindi po ba? Pero, ibig ba sabihin, kapag kinagat ka ng isang aso, lahat ng aso masama na? Hindi po. Di po ba? Kaya nga dapat gayahin natin ang attitude ng ating Panginoon. Nasaktan siya, oo. Nahirapan siya, oo. Pinagtaksilan siya, oo. Pero hindi nagbago ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal. Amen? Sinong nakasakit sa Diyos? Diba, mga tao? Pero ito yung tanong, bakit kahit na sinaktan siya ng mga tao, nung muli siyang nabuhay, sinong minahal niya? Mga tao pa rin. Hindi po ba, my dear friends? Be like Christ, unchanging in your love. Because you have a soul that is unchanging. You have a spirit coming from the spirit of love. Tandaan niyo po, ano man ang ginawa ng iba sa iyo, pinapakita lang nila kung sino sila talaga. Pero ang tanong, ipapakita mo ba kung sino ka talaga? Kung papasok ka lang sa pinakapuso ng iyong puso, anong matutuklasan mo dyan? Makikita mo kung sino ka talaga. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Panginoon. Ikaw ay isang nilalang na maaaring magmahal ng iba. Who you truly are, my dear friends, is a soul coming from God. You are a beloved by God. You are a person capable of loving others. Do not change this. Kaya nga, mga kapatid, huwag ka makikipaglaban na mahalin ka ng iba. Don't fight to be loved. Sa halip, lumaban ka para magmahal ka. Fight to live a loving life. Father, kahit na hindi ako mahalin, hindi naman mahalaga kung hindi ka mahalin ng ibang tao. Oo, masarap. Oo, masaya. Oo, nakakagaan ng loob kung ikaw ay susuklian ng pag-ibig na iyong binibigay sa iba. Hindi po ba? Pero ang pinakamahalaga ay yung ikaw ay nagmamahal. Mahalin ka man ng iba o hindi. Kaya mamuhay ka na may pagmamahal. Kahit na hindi ka mahalin pabalik. Magpatawad ka kahit na hindi humihingi ng tawad ang iba. Maging mabuti ka kahit na hindi ka tratuhin na mabuti. Gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minahal niya ang iba kahit na hindi siya minahal. Nagbigay siya sa iba kahit na hindi siya nakatanggap. Nagpatawad siya sa iba kahit na hindi siya pinatawad. Jesus loved whether he was loved or not. Parang ang araw lang po, no? Pansinin nyo ito, isipin nyo ito. Sisikat pa rin ang araw. Magbibigay pa rin ng liwanag ang araw kahit na siya ay pasalamatan o hindi ng damo. It does not matter if the grass is grateful, if the grass thanks the sun or not. The sun will continue to shine. Amen? Sisikat pa rin ang araw, magbibigay pa rin ng liwanag ang araw. Kahit na siya ay takpan ng ulap o ng bagyo, sisikat pa rin ang araw, magbibigay pa rin ng liwanag ang araw. Kahit na magreklamong mga tao, napakainit naman. The light of the sun does not depend on the opinion of others or whether other people appreciate the sun or not. Sisikat at magliliwanag pa rin ang araw dahil may liwanag siyang maibibigay. Kapatid, may mabuti kang maipakikita. May pagmamahal kang maibabahagi. Dahil nasa loob mo yan. Dahil pinagkalooban ka ng Diyos.
dahil nakatanggap ka sa Panginoon. Nung umpisa pa lang, nung nilalang ka niya, nandyan ng pagmamahal na yan. Huwag mo naman itatago, huwag ka naman madamot. Amen? At kapag pinili mong magmahal, hindi ka mawawalan. Tandaan niyo po yan. Oo, hindi ka man suklian o pasalamatan ng ibang tao sa iyong kabutihan. Pero tandaan mo, kita ng Diyos ang lahat at hindi ka papabayaan ng Diyos. There's not other people who would reward us for our goodness, for our love. It is God who rewards. It is God who blesses our goodness, our love for others. Hindi ka man ma-appreciate ng pamilya mo, ng buong mundo, pero ang buhay mo ay magiging mas makabuluhan, ang buhay mo magiging mas masaya kung magpapatuloy ka lang magmahal. Amen? Kasi sa wakas, ang taong marunong magmahal ay hindi talo. Ang taong marunong magmahal, bandang huli, siyang magiging mabunga. Fruitfulness will be your destiny if you continue to love like Christ. Mga kapatid, kahit na po ang araw na ito, tinatawag po nating Spy Wednesday. Kahit na ang araw na ito, inaalala natin ang pagtataksil ni Judas. Sana maalaala din natin na ang araw na ito ay tungkol pa rin sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan kahit na siya'y pinagpalit, hindi niya pinagpalit ang taong mahal na mahal niya. Huwag mong ibebenta ang sarili mo para lang sa pera, para lang sa kayamanan, para lang sa kasikatan, para lang sa kapangyarihan. Kasi mga bagay na yan, mawawala. Ang mga bagay na yan, iiwan mo. Ang mga bagay na yan, makakalimutan din. Pagdating ng araw, pag wala ka na dito sa mundo, meron pang mas mahalaga kesa sa pera, kesa sa kayamanan, kesa sa kapangyarihan, kesa sa kasikatan. Amen? Hari nawa, huwag tayong tutulad kay Judas. Iwasan natin ang tukso na ipagpalit natin ang Panginoon. O hindi, maging katulad tayo ni Kristo, na nanatiling nagmahal kahit na siya'y nasaktan. Dahil ang tunay na nagmamahal, siyang muling mabubuhay at mabubuhay sa magpa sa walang hanggan. Amen.